Naranasan mo na bang magising ng ilang beses sa gabi dahil bigla kang kailangang umihi? Kung oo, hindi ka nag-iisa. At mas mahalaga pa, hindi ito simpleng abala lang. Isa itong senyales mula sa iyong katawan, lalo na mula sa iyong prostate, na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga gabing paulit-ulit kang nagigising ay maaaring unang babala ng mas malaking problema na, kapag pinabayaan, ay maaaring makaapekto sa kalidad ng iyong buhay sa mga darating na taon? Bilang isang urologist na may mahigit 2 dekada ng klinikal na karanasan, masasabi kong ang usapan tungkol sa kalusugan ng prostate ay isa sa pinakamahalaga, ngunit madalas na napapabayaan na paksa para sa mga lalaking lampas 60 taong gulang. Madalas, tinatanggap na lang ng maraming lalaki ang mga sintomas na ito bilang normal na bahagi ng pagtanda. Pero ang totoo, batay sa pinakabagong medikal na pananaliksik, mas malaki ang kontrol mo sa kalusugan ng iyong prostate kaysa sa inaakala mo. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang 3 pang-araw-araw na gawi, simple, praktikal, at suportado ng siyentipikong ebidensya na maaaring makapagpabuti ng malaki sa kalusugan ng iyong prostate. Hindi ito tungkol sa pagdagdag ng mas maraming gamot sa iyong iniinom o sumailalim sa mga invasive na procedure. Sa halip, ito ay mga pagbabago sa lifestyle na napatunayang sa ilang pag-aaral ay kasing epektibo, kung hindi man mas epektibo, kaysa sa maraming karaniwang nire-resetang gamot. Nakakagulat lang na karamihan sa mga lalaki ay hindi pa kailanman narinig ang tungkol sa mga ito. Bago tayo dumiretso sa mga gawin na ito, balikan muna natin kung bakit ito mahalaga. Ang prostate ay isang maliit na glandula, halos kasing laki ng walnut, na matatagpuan sa ilalim ng pantog at nakapalibot sa urethra. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang pagbabago sa hormones, lalo na ang testosterone at dihydrotestosterone, ay nagiging dahilan upang unti-unting lumaki ang prostate. Kapag lumaki ito, maaari nitong pisilin ang urethra na parang tinapakan ang hose ng tubig sa hardin. Dahil dito, maaaring magkaroon ng mga sintomas tulad ng hirap magsimula ng pag-ihi, mahinang daloy ng ihi, pakiramdam na hindi lubos na nauubos ang laman ng pantog, at ang madalas na pagbangon sa gabi para umihi. Sa estadistika, pagdating ng edad na 60, higit sa kalahati ng mga lalaki ang nakakaranas ng mga ganitong sintomas. Pagsapit ng 70, tumataas pa ito sa halos 70%. Pero narito ang mahalagang punto. Kahit karaniwan ang paglaki ng prostate, hindi ito isang kapalarang hindi na maiiwasan. Ipinapakita ng mga bagong pag-unlad sa agham medikal na ang tamang lifestyle interventions ay hindi lang makakapigil sa mga sintomas. Sa maraming kaso, maaari pa itong makatulong na maibalik sa mas maayos na kondisyon ng prostate. Magsimula tayo sa unang gawi, matalinong pag-inom ng tubig. Maaaring iniisip mo na alam mo na ang kahalagahan ng pag-inom ng tubig, pero may isang mahalagang detalye na ipinapakita ng siyensya, ang timing. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Journal of Urology, kung kailan ka umiinom ng tubig ay kasing halaga ng dami ng iniinom mo. Kapag kulang ang tubig sa katawan, nagiging mas concentrated ang ihi. Ibig sabihin, mas marami itong irritants na maaaring makairita at magdulot ng pamamaga sa pantog at prostate na lalo pang nagpapalala sa mga sintomas sa pag-ihi. Ang susi ay uminom ng karamihan ng iyong tubig mas maaga sa araw, ideal na bago mag-X ng gabi, at limitahan ang pag-inom sa gabi sa maliliit na higop lamang kung ikaw ay nauuhaw. Sa ganitong paraan, nananatiling malusog ang iyong urinary tract sa buong araw at nababawasan din ang pagbangon sa gabi para umihi. Sa katunayan, ipinakita ng mga clinical study na ang mga lalaking sumusunod sa ganitong hydration pattern ay nakakaranas ng hanggang 40% na pagbaba sa nocturia o ang madalas na pag-ihi sa gabi. Ang resulta, mas mahimbing at mas nakapagpapahingang tulog. Ang pangalawang gawi ay napakasimple ngunit napakalakas ng epekto, ang strategic na paglalakad. Pagkatapos ng bawat pangunahing pagkain, maglakad ng magaan sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Hindi lang ito para sa pangkalahatang fitness.
Ayon sa isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa Diabetes Care, ang maiikling paglalakad pagkatapos kumain ay mas epektibo sa pagkontrol ng blood sugar kaysa sa isang mas mahabang paglalakad sa ibang oras ng araw. Bakit mahalaga ito para sa iyong prostate? Ang mataas na blood sugar at insulin resistance ay kinikilala ngayon bilang pangunahing sanhi ng chronic inflammation sa buong katawan, kabilang na ang prostate. Ang tuloy-tuloy na pamamaga o inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan ng benign prostatic hyperplasia or BPH at maaari ring magpataas ng panganib sa mas seryosong kondisyon. Sa simpleng paglalakad pagkatapos kumain, hindi mo lang pinapabuti ang iyong metabolic health. Direktang nakakatulong ka ring bawasan ang mga inflammatory process na nagpapalaki sa prostate. Maliit lang itong puhunan ng oras, ngunit malaki ang magiging pakinabang para sa iyong pangmatagalang kalusugan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pangatlo at marahil pinakanakakagulat na gawi, ang natural na paglilinis ng prostate sa pamamagitan ng regular na ejaculation. Ito ay isang paksa na kadalasang iniiwasan o ikinahihiya ng marami, ngunit bilang iyong doktor, nais ko itong ipaliwanag ng malinaw at may respeto. Isang malaking pag-aaral mula sa Harvard University na sumubaybay sa mahigit 30,000 lalaki sa loob ng halos 2 dekada ang natuklasan na ang mga lalaking nagkakaroon ng ejaculation ng 21 na beses o higit pa bawat buwan ay may 33% na mas mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer kumpara sa mga lalaking mas bihira itong maranasan. Simple lang ang mekanismo nito. Ang regular na ejaculation ay tumutulong na mailabas mula sa prostate ang mga lumang secretion, patay na cells, at mga posibleng carcinogens. Dahil dito, nababawasan ang inflamasyon at ang panganib ng mga pagbabago sa cells na maaring humantong sa cancer. Mahalagang tandaan na ang benepisyo sa kalusugan ay nakaugnay sa dalas ng ejaculation. Hindi mahalaga kung ito ay nangyayari kasama ang partner o sa pamamagitan ng masturbation. Ito ay isang normal at malusog na gawain at hinihikayat ko ang bukas na pag-uusap tungkol dito kasama ang iyong healthcare provider kung mayroon kang mga alalahanin o katanungan. Mahalagang maunawaan na ang tatlong gawin na ito, matalinong hydration, paglalakad pagkatapos kumain, at regular na ejaculation, ay magkakasamang gumagana upang mabawasan ang inflammation, suportahan ang malusog na function ng prostate, at mapabuti ang iyong kabuuang kalidad ng buhay. Gayunpaman, wala sa mga paraang ito ang kapalit ng regular na medical check-up. Para sa mga lalaking lampas 60, ang taunang PSA testing at digital rectal exam ay nananatiling gold standard para sa maagang pagtuklas ng mga problema sa prostate, kabilang na ang cancer. Ang maagang aksyon ang pinakamakapangyarihan mong sandata upang mapanatili ang kalusugan at kalayaan sa pagtanda. Sa aking klinikal na karanasan, nakita ko mismo kung gaano kalaki ang pagbabago na maaaring idulot ng mga simpleng gawin na ito. Ang mga pasyenteng seryosong sumusunod sa mga pagbabagong ito ay madalas naguulat ng malaking pagbuti sa kanilang sintomas sa paghihi, kalidad ng tulog, at pangkalahatang pakiramdam ng kalusugan. Para naman sa mga nakakaranas ng mas matitinding sintomas, mas nagiging mahalaga ang direktang pagtugon sa inflammation. Kaya naman, inirerekomenda ko rin ang isang simple at evidence-based na nightly routine, isang tinatawag kong 15-second bedtime ritual na nagpakita ng kahangahangang resulta sa pagbawas ng pamamaga ng prostate at pag-alis ng mga sintomas tulad ng pagpatak ng ihi at biglaang pagnanais umihi nang walang mga side effect na karaniwang dulot ng maraming gamot. Sa kasamaang palad, ang mga natural at epektibong solusyon tulad nito ay madalas na hindi napapansin dahil mas nabibigyang pansin ang mga pharmaceutical intervention, karaniwan dahil mas kumikita ang industriya mula rito. Ngunit bilang iyong doktor, ang tunay kong prayoridad ay ang iyong kalusugan, hindi ang kita ng mga korporasyon. Kung nahihirapan ka sa patuloy na mga sintomas o gusto mo lang talagang pagandahin ang kalusugan ng iyong prostate, inaanyayahan kitang matuto pa tungkol sa nightly ritual na ito sa video na nakalink sa ibaba. Hinihikayat ko rin na ibahagi mo ang iyong karanasan at mga tanong sa comment section. Ang bukas na pag-uusap
ay pundasyon ng mabuting kalusugan. Tandaan mo, ang iyong kalusugan, ang iyong pinakamahalagang yaman. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga hakbang na ngayon, maaari mong matiyak ang hinaharap na puno ng sigla, kalayaan, at maayos na pamumuhay. Ibahagi mo rin ang impormasyong ito sa mga lalaking mahalaga sa iyong mga kaibigan, kapatid, ama, at mga anak. Ang tamang kaalaman na naibahagi sa tamang oras ay tunay na maaring magbago ng buhay. At para ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tungo sa mas magandang kalusugan ng prostate, panoorin ang susunod na video kung saan ibinabahagi ko ang mga pagkain na napatunayang siyentipikong nakakatulong sa prostate. Maraming salamat sa iyong tiwala at palaging tandaan. Ang iyong kalusugan ay nasa sarili mong mga kamay.